Lagay na natin sa green. Dapat may nakamigay sa hindi ko. Magandang araw po mga kaibigan. Welcome po sa ating bagong programa, Lunti ang Bayan, Palamuhayan at Kalikasan. Ito po yung lingkod, Oring Miranda, kasama ko mga kaibigan, walang iba, Colonel Rodrigo Bonifacio. Colonel, magandang araw po sa inyo. Magandang araw sa iyo, Onin, at sa ating mga taga-subaybay. Abo, nako. At ito yung ating ikalawang episode ng Lunti ang Bayan, Palamuhayan at Kalikasan. Bago tayo, sir, magpapalaot sa ating pong programa, paalala lang po dahil ngayong pong araw na ito ay huling araw na ng pangangampanya Yes. ng mga kandidato sa pagka-opisyal ng barangay. Kaya mag-ingat po tayo at iwasan natin yung mga hindi maganda mga gawain pagka ganitong panahon ng halalan. Kailangan maging mapayapa-lagat. Okay. At yan din ang aming hinihiling sa ating mga kandidato at ganun din sa kanilang pamilya na ingatan ang ating buhay. Tama po. At noong nakaraang linggo mga kaibigan, sapagkat ito'y pangalawang pagkakataon po namin na mag-e-ere po sa araw na ito, ang pinag-usapan natin renewable energy, hindi ho ba? At ang paglipat mula sa fossil fuel patungo sa renewable energy sources Yes. tulad ng araw, ng hangin at iba pa. Okay, tama ka dyan, Onin. Actually, yun yung isa sa committee ng Global Responsibility for Environmental and Ecological Nurturing, ang energy production. Energy production. Yan ang isa sa mga unang committee. At sa araw nito, may panibagong committee tayo na itatakil naman at magbibigay ng interes sa ating mga taga-subaybay. Ayan. At patungkol po saan, Colonel, ang ating pag-uusapan sa araw na ito? Well, ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay tungkol sa agrikultura. At alam naman natin, pag pinag-usapan ng agrikultura,
ito yung nagbibigay ng kakayahan sa ating food security. Food security na tamang-tama po yan mga kaibigan sapagkat sa araw na ito ay ating pumakasama ang chairperson ng Green Committee on Agriculture, si Engineer Joel Sakayan. At lahat po ng yan ating pumakasama sa pagbabalik po ng Luntiang Bayan, Palamuhayan at Kalikasan.
Patuloy pa ating programa. Ito ang Luntiang Bayan, Palamuhayan at Kalikasan. Colonel, makasama po natin sa usapin sa araw na ito si Engineer Joel Sakaya ng Chairperson ng Green Committee on Agriculture. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang araw. Magandang hapon po, Sir Onin, at magandang hapon din sa ating mga taga-subaybay. Ayan. Colonel, napakarami pong mga iba't ibang mga committees ang grupong Green. Maaari mo maipaliwanag ulit ito sa ating mga kaubayan, lalo pa ngayon na nasa panibago tayong aspeto ng committee. Well, actually, pinaliwanag ko to ng mga nauna natin, yung una nating episode, Yes, sir. at kailangan siguro ulitin natin para malaman ng ating mga taga-subaybay. Ano ba talaga ang global responsibility for environmental and ecological nurturing? Ito po ay isang civil society organizations at binubuo ng 6 na standing committees, no? Na kung saan ay merong kaugnayan yung ating mitigation sa global warming and climate change. Ito yung una, yung energy production. Yan. Pangalawa, yung ating tatalakayin ngayong araw na to, ang agrikultura. Ikatlo, yung ating transportation. Ikaapat, yung ating reforestation. Ikalima, yung ating industrial processes and green technologies, na kung saan yung ating mga tahanan, yung ating mga gusali, ay talagang meron ng compliance doon sa programa ng ating global warming and climate change, no? Kagaya nung mga salamin ng kanilang wall, na instead na gumamit ng kuryente dahil solid na bato yung kanilang haligi, talaga pumapasok na yung sunlight. At syempre, yung ika-6, yung ating tinatawag na solid waste management. Yung paghihiwalay ng mga basura at pagre-recycle ng mga items. Ayun. Yan ay kasama sa programa ng global warming and global responsibility for environmental and ecological nurturing. At sa magkakataon nito mga kaibigan, makakasama po natin at makakapanayam si Engineer Joel Sakaya, ng Chairperson po ng Green Committee on Agriculture. Isang aspeto ng committee ang agrikultura at isa po yan sa mahalagang tatalakayin po natin sa araw nito. Sapagkat mga kaibigan, yan po ay mga pangunahing mga, kumbaga ay at this point in time talagang pinag-uusapan ng gusto dahil sa mga concern din po ng ating bansa sa kabuuan. Napapanahon po. Napapanahon. Yes. Engineer, magandang araw po muli sa inyo. Magandang hapon po ulit, Sir Onin. At una sa lahat, ano ba yung mga benepisyo o pangunahing benepisyo ng agrikultura sa ekonomiya ng bansa? Well, napakarami pong benepisyo ang agrikultura sa ating bansa. Kasi diyan po pumapasok yung tinatawag nating food security. So, dahil po ang food security ay malapit sa tiyan ng mga Pilipino, diyan po tayo ay dapat mag-focus. Lalo-lalo na yung mga problema natin ngayon na nangyayari na affecting yung food security. Katulad po ngayon, marami po tayong nababalitaan na napakamahal ng bigas, napakamahal ng mga gulay. Opo. So, ibig sabihin lang po nito, may problema po tayo somewhere sa agrikultura na siya po nating tatalakayin. Siguro na ilang minuto pa siguro. Siguro maidagdag ko rin, dapat malaman din ng ating mga kababayan na ang agrikultura ay isa rin pong source ng ating employment doon sa ating mga kababayan na nakitira sa countryside. Ano sir yung kinakaharap ngayon na hamon, partikular na sa sektor na agrikultura? Ano po sa palagay yung pinakakumbaga ay challenging na mahirap na pinagdaraanan ng agrikultura sa ngayon? Yan po, tama po yan. Sa ngayon po, ang nakikita ko ditong hamon ay yung suporta ng gobyerno sa atin. Kasi kung titignan po natin, babalikan po natin muli yung food security na sinasabi natin at sabi natin napakamahal ng bigas, ng crops o yung mga gulay. Bakit po? Well, sumusunod po to sa sinatawag nating law of supply and demand. So, ibig sabihin lang po, konti ang produkto, kaya mahal. Tama. Ngayon, kaya mura yan kung marami. Dahil mahal, ay kukunti ang produkto. Now, ang tanong, bakit konti ang produkto? So, ibig sabihin lang po dito, may problema po sa agrikultura. So, isa-isahin po natin. Gusto ko pong pag-usapan natin yan. Ganito po, ang nakikita ko po isang dahilan ay yung ating modernisasyon Opo. ng farming. Kulang pa May failure po dito, somewhere ang gobyerno na hindi pa natin na-modernize ang farming industry. So, ano pong ibig sabihin na ito? Gusto ko ba bigyan ng konting example, Kasi ako po ay isang farmer practitioner, kaya alam ko po ang nangyayari sa mga bayan natin, sa mga
mga farmers, no? Opo. Sa ngayon po, ang nakikita ko mano-mano pa rin yung pagtatanim. Yes. Oh. Ilang tao ang nakikita ko doon? 20 or 30 bago nila matapos isang hektarya sa pagtatanim lang, more than 2 or 3 days. Samantalang ang nakikita ko po sa mga bagong technology, ang ginagamit nila pagtanim is machine. So ang bilis po ng pagtanim, no? It takes only just a few hours para mataniman lahat, Na no? kumbaga, kung Pilipinong tatanungin mo na nag-ani ng kanilang mga alagang pananim, Yes. kasi pa na kung ilang araw. Tama ba yun? Correct, sir. Then, another thing is yung harvesting, no? So, ito yung pagtatanim pala. Sa harvesting, although may nakikita ko may mga harvester na gumagamit, pero hindi po malawak, hindi pa system-wide. Yes. Una, that's number one. Number two po, yung irrigation. Now, ang peculiar po sa atin sa bansa, konti po ang ating ilog na nagsusupply ng tubig sa mga field na kailangan ng rice para lumaki. Ipaliwanag ko po sa inyo na dapat po ay normally 3 beses nagtatanim ang magsasaka sa isang taon. Tama po. Kasi ang palay ay nabubuhay ng 3 to 4 months. Okay, so 3 beses po sa isang taon dapat. Yun ang should para magkaroon tayo ng enough food supply o ng rice, no, production. Ang nangyayari po dahil nga yung kulang tayo sa tubig, sa irrigation, isang problema magsasaka yun kasi hindi pwedeng mabuhay ang palay nang walang tubig. Yun. So, yun. So, kumbaga, nababawasan po yung pagtatanim ng mga magsaka. Exactly po. Ganun po ang nangyayari. So, ibig na makapagtanim sila ng 3, 2, at most. Isa pa lang. Okay. So, idugtong pa natin yung pangatlo, climate change. Climate change. Ayan. Doon po. Doon sa climate change, talagang very challenging yan. Yes, Colonel. Yung unpredictable weather, climate natin. Extreme weather condition. Yes. So, dito pumapasok yung tagbaha, Yes. tagtuyot, El Nino. Kanina, La Nina, El Nino. And then third, dahil po tayo coastal, yung salinity o yung salt water na Yes. pumapasok sa rice field, may negative impact yung sa mga rice natin. So nakikita nyo po, hindi talaga makapag-produce tayo ng marami dahil sa epekto na to. Bagitin ko na rin yung isa, last siguro, meron po tayong konting problema sa importation policy. That's correct. Now, anong nangyayari ngayon sa farmers natin? Nagkakaroon ng negative impact sila. Tinatamad na sila magtanim dahil ang daming bumabaha na imported rice. And then, medyo mura compared sa locally. Hindi competitive eh. Hindi Para sa ating competitive, mga no? magsasaka. Iyan po yung nakikita kong factors kung bakit may challenge po tayo doon sa hindi lang po ang epekto niya sa food security, kundi sa economics. Economics natin. Bakit? Pag mataas ang presyo, papasok sa mataas na inflation. That's correct. Pag mataas inflation, yung economic activity natin ay bagsak. Bumabagsak yan. No? Yeah, so sunod-sunod po no, yung epekto niya. So magkakaroon ng kumbaga ang nakikita po nating problema sa agrikultura, hindi lang po sa agrikultura sa kabuuan. Yes, sir. Pati sa lahat na po ng aspeto na dinadaanan po niyan. Yes. Panghuli, ekonomiya. Yung sabi nyo nga ekonomiya po. natin. So, Wow. yung targeted GDP natin, hindi yun mamimit eh. Ako. Exactly. At binabati natin. Gross domestic product. Yes, Tama po. hindi yun Yes, mamimit. gross domestic. Because of these scientific climate change challenges. Yes. Napakarami po talagang problema. But so sa panahon ngayon na ang grupong Green ay talagang patuloy sa pagsisikap na kumbaga lahat ng ating mga kababayan maging aware po sa mga gawain na ito. Ano po bang ginagawa ng Committee ng Agriculture, particular po sa grupo ng Green na pinangungunahan po ninyo? Well, sa amin, ang Agriculture Committee ay tinitingnan po namin dito yung pagbabago o paggamit ng tinatawag naming sustainable agricultural practices. Yes. So yun po ito yung tinatawag namin organic farming. Yun. Bakit? Bakit po mahalaga yon? Ang organic farming po ay hindi gumagamit ng synthetic chemical fertilizer and pesticide. Yes. So, kasi ito po yung sumisira sa fertility ng lupa. Correct. So, kung hindi fertile ang lupa, hindi maganda ang ani. And then second is yung water pollution. Kasi yung mga pesticide pupunta sa tubig, Tama po. water pollution. And third is loss of biodiversity.
So anong ibig sabihin ng loss of biodiversity? Biodiversity. Yes, ipaliwanag ko lang ng konti po para maunawa natin yon. Ang biodiversity po, ibig sabihin ito yung iba't ibang uri ng buhay na nasa isang lugar na mayroon silang interdependency. Yes. Now, ang halimbawa po dito ay yung tinatawag natin ng mga halaman, hayop, microorganism, and enzyme. Ito pong microorganism and enzyme, ito po yung nagbibigay lakas tibay ng at kalusugan ng halaman. Pag sila po ay namatay dahil sa synthetic chemical na linalagay natin doon, ay di ibig sabihin, yung halaman ay mamamatay din. Pag namatay ang halaman, lahat ng hayop na may dependency sa kanya, mamamatay din. So, Eventually, human. tama po, dahil consumer po tayo. Consumer tayo. So, yun po, nawawala po yung balance of ecosystem natin. Kaya eventually, ang And food loss of security, pinangangambahan dahil sa mga bagay na yan. Yes, sir. Totoo po yun. But Colonel, ngayon, nababagit po natin yung mga problema na yan. At this point in time, meron ba mga modernong teknolohiya na nagagamit po ang mga kababayan po natin para at least kahit na paano magkaroon ng organic or sustainable crop? Well, in terms of modern makinarya na sinasabi po natin, nabanggit ko kanina na ito po yung aking dream na nakikita ko na sa abroad. Meron po yan available yan. Ang kailangan lang po natin dito na ay support ng government. Kasi hindi naman yan, may funding na kailangan niya para makabili. Hindi naman kaya na magsasaka yan bilhin So kung kailangan tulungan ng ating gobyerno ang magsasaka through loan siguro, utangin para mabayaran later on, then mas makakatulong tayo sa production. So, merong solusyon, merong makinarya, available yan, kailangan lang natin ng funding. Ayun. Ano ba ang kaugnayan nung tinatawag na genetically modified organism sa pinag-uusap, GMO? GMO, yes. Actually, ang GMO, ang ibig po sabihin ng GMO, ito yung pagbabago ng genome ng halaman. Yes. Main purpose actually niya ay para maiwasan ng mga insects na mag-atake sa kanya. Meaning yung para patayin, maging resistant. Protection niya yun. Protection. Oo. That's one. Isa po yun sa purpose ng GMO, no? Paggamit niya. Ang pangalawa is para mas yung productivity lumusog. Kasi, di ba, kung napapansin nyo po, kung sa ibang bansa, ako, nung mapunta ko ng Australia, natutuwa ako dahil yung ating talong, no? Yes. Doon po laki. Malalaki. Oo nga, sir. Tataba talaga. Sabi ko, why? Sabi ko, sabi ng GMO. Di kamatis, ibang kamatis, di ba? So, ito ay although tumutulong para puksain yung mga mikrobyo and then even may resistant din sa pestis sa peste ng mga insects, yun nga nagpapalusog at nagpapaganda ng products. Pero yan po ba, sir, may resulta rin ng organic farming? Tama po ba yun? O may mga ibang pamamaraan po para Yes, meron po. magkaroon tayo ng tinatawag na GMO? Well, generally, ang organic farming kasi is more on natural, Yes, sir. natural Opo. na pamamaraan. Process, yes, sir. Na practice, no? Ang GMO kasi more on parang may sort of synthetic ng pinapasok din Pero still, pwede namang iugnay. Makakatulong. So, yeah, makakatulong. Yung tinatawag natin natural na farming, pamamaraan. Ayun. Ngayon po ba, kumbaga parang at this point in time, nakikita natin yung laki ng problema talaga ng agrikultura dito po sa ating bansa, di ho ba? Noong mga nakakaraan na sa magkabilang panig ng Kongreso ay napag-uusapan yung bigas, yung sibuyas, na Yes. sobra na pumamahal, di ho ba? Siguro, may tuturing bang isa sa mga dahilan niya kung palagi po ninyo ay hinawakan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Agriculture. Yes. Sa aking pananaw, nakita na yan ng Pangulong Bongbong Marcos. Yes. Yung problema, yung suliranin natin pagdating sa food security. Yeah. Kaya una niyang tinanganan ang Department of Agriculture. At nakikita ko naman na sincero ang ating Pangulo dyan. Kaya dangan nga lang ay talagang lubhang napakarami ng suliranin Yes. sa departamento na yan. Kaya sabi ko, yung ating mga pinag-uusapan, alam niya ang epekto ng kakulangan ng mga teknolohiya. Kaya nga, marapat dapat siguro ituro sa ating mga paaralan itong mga pinag-uusapan natin, yung scientific method, Yes. enhancing our food production. Lalong-lalo na kung patungkol ito dun sa agrikultura. At syempre, it's about time sa ating kongreso na tingnan nila at
they should work hand in hand, yung mga committee nila dyan. Particular, yung ating Committee on Agriculture and the Committee on Climate Change. Dapat nagkukulab sila. Yes, yes. Nagkakaroon sila ng, kumbaga sa nagko-caucus, Yes, sir. tinitingnan kung saan sila papasok. Now, this is the right time nung changing of our paradigm. Yes. Policy changing na tayo ngayon eh. Opo. Policy changing na tayo. Dapat nakatuon tayo doon. At syempre, maging vulnerable yung ating Committee on Climate Change. At tinitinan ko rin po dyan, bakit nasa top si Opo. President Marcos. BBM ay pinibigyan na po nila ng priorities yung program ng food security. Ayun. Yung pa malaga doon eh. So, pag ang humawak na po ay pinakamataas, ibig sabihin yan, that's priority na. Yes. Yeah. Program. Di ba? So, nagtukan ko lang sinabi. Naalala ko lang po yung Masagana 99. Yeah. Yung programa noon ni Yes. ng tatay ni Pangulong Bongbong, Yes. si Pangulong Ferdinand Marcos. Ang Masagana 99, tama-tama po ba, 1978, 79, o 77, 78, 79. Yun yung mga panahon na nag-export tayo ng bigas, di ba? Yes. At ibig sabihin, yung Masagana 99, kahit na paano, malaking tulong Sa sa ating mga galing, magsasaka. sa ating galing yung technology na yun. Yes, sir. Kopya yan ng ating mga kapitbahay na bansa. Opo, ay anong po nangyari doon? Bakit parang maaaring tanong niya ng ating mga kabayan, bakit talagang parang totally nawala ng tuluyan yung Masagana 99 na yan? Yes, sir. Ron. Actually, yan ang problema ng ating bansa ngayon. Ano? Kasi ang isa sa mga nakita ng ating Pangulo dito, yung continuity ng programa. Iba-iba kung sino yung nakaupo, iba-iba rin yung Tama po. iba-iba rin yung kanyang pananaw. Naiiba yung takbo ng programa. Nawawala yung nasimulan ng Opo. mga naunang Yes. leaders natin. Yes. At hanggang sa mapabayaan na ito. Oh, Ang palagay niyo, mahirapat itong buhayin? Sa tingin ko rin po, Sir Ronnie, dyan, yung sinasabi natin, Masagana 99. If you remember, this is the first time na nag-export po tayo ng bigas. Tama po. So, nangyari pa yan nung taong 1977, 1978. Bumibilang. Nag-export po tayo. Masagana 99. Okay. Question is, that's short-lived. Hindi po na-sustain. So, nung tininan ko po yan, pinag-aralan ko yung anong dahilan. Kasi, pwede naman pala. Pwede tayo mag-export. Tama. Kung bakit tayo nag-export, ibig sabihin yan, marami tayong supply. Di ba? Pwede. Ang problema po nito is, ito nga, sinuplayan ng tulong ng gobyerno ang farmers, makinarya, utang. Ang problema, hindi nakabayad yung mga farmers. Yun. So, nalugi ang mga bangko. Nung malugi ang mga bangko, bumagsak. Ayun. So, until 1980, nawala yung Masagana 99. Sayang po, pero kung siguro i-revisit uli yun, tingnan nasaan po ang Saan naging- nagkulang? nagkulang, Oo. baka pwedeng ituloy. Sama po. Pwede. Huwag na po natin pag-usapan kung sino ang nagpabaya dyan sa Masagana 99 dahil baka maging iba na usapin po natin sa araw na ito. Actually, dapat ang pag-usapan natin dito. Paano natin babalikan? Yes, sir. Alamin kung saan saan merong konting pagkukulang, Yes. tunan natin. Yes. Yes. Kasi naging epektibo yung programang yun. Yes. Opo. Yes, sir. Ang programang isa ngayon na binuhay ni Pangulong Bongbong, yung Kadiwa, di ho ba? Okay. At mukhang nagre-reklamo raw dyan yung mga magsaka dahil sa hindi naibibigay yung tamang presyo para sa kanila and at the same time siguro sa ating mga kaubayan. Ano pong pananaw nyo rito? Ipaliwanag ko po sa inyo yung kadiwa. Dinadagdag nyo? Ang kadiwa po ay isa sa magandang pamamaraan kung tutusin para magmura ang bilihin. Bakit po? Kasi from farmers to Market. consumer na kagad. Yeah. Now, bigyan ko lang po kayo ng konting background sa end-to-end process ng agriculture. So, ang agriculture po magsisimula sa product input, meaning Okay. yung ano. And then, dadaan po sa storage. From storage, processing, and then packaging, and then transportation, which is May the... mga gastos yun. Yes, may gastos yun. And then, yung farm-to-market road. Opo. And then, doon sa consumer. Consumer na. Now, ang problema po natin dito is maraming factors. Kasi, nanonood po tayo ng news, kung natatandaan nyo, maraming, na ako hiyan nga yung nainayang, yung kamatis, nasira, Yes, sir. yung carrots, Carrots. di ba? Yung repolyo, nasira, tinatapon sinisira ng magsasaka samantalang sa Manila, napakamahal. Napakamahal. Totoo po. Di ba? Let's say for example, ang kamatis lang noon, nabubulok sa ilang mga baybay o sa ilang mga kanto-kanto ng Even sibuyas. kaubayan natin. Oh, Sibuyas napakamahal. Sir Ronin, ito po ang sa aking mga magsasaliksik. Ang mga nakita ko po is, number one,
may problema po tayo sa storage and packaging. Kasi bigyan ko lang kayo ng konting background kung bakit po nabubulok. Nabubulok base sa aking mga discussion with some experts, no? Hindi naman to, pero with some experts natin. Ang isa palang dahilan kung bakit nasisira, nabubulok ang gulay o any crops, may moisture sa loob. Opo. Dahil may moisture, na-attract dyan yung mga microbes. So dahil na-attract yung microbes, doon nagsisimula yung pagbulok. So anong challenge? Ang challenge dito is matanggal yung moisture. Meron na po tayong mga machine pala niyan. Available na yan. Dito na naman natin kailangan ng suporta ng gobyerno na dapat matulungan ng magsasaka para mabigyan ng tulong sila doon sa preserve yung mismong gulay na para tumagal siya. Yeah. Kasi ang challenge is dapat tumagal kasi galing doon sa farmers mismo, may stages pa eh. Okay. Hindi naman diretso kagad sa consumers eh. Okay. Now, you mentioned about yung kadiwa. Ito po ang isa sa mga challenge pa na bakit mahal. Kasi may marami tayong middleman. Middleman. Opo. Iyon po ang inalis sa kadiwa. So, dahil ang middleman, siya pa nagpapataas ng presyo. Di ba? Alam naman natin yun na sila yung mga... sila din yung nagiging sanhi ng hoarding. Exactly, Colonel. Exactly. Kaya nga nagmamahal eh. Tingnan nyo po. Wala tayong bigas. Kulang ang bigas. Pero ang dami na inspection. Maraming in-inspection, maraming nire-raid yung ating gobyerno. Ang dami pala. At nakikita maraming nakatabi. That's hoarding. So, dapat po dito, pag nawala yung mga middleman, sigurado kung mumura. Yeah. Pero next challenge is, dapat ang ating magsasaka, ito experience ko sa sa Sariaya, sa Quezon. Meron po silang tinatawag na similar to kadiwa, pero ito ay bagsakan ng gulay. Now, yung bagsakan ng gulay na yon, nakabundle yon, parang sila, yung maramihan, kung bibili ka, pero ibibenta mo rin. So, parang consumer na rin, pero ang epekto, mura siya. Pag binili mo, sort of kadiwa rin. Ang kadiwa nga lang parang direkto sa retail, no? Pero ito, bagsakan ng gulay na doon ka pwedeng bumili para mas mura, na pwede mo lang dalhin sa retail. So, ang challenge dito na dapat, meron din ganun ang ibang mga lugar na ang magsasaka, dadalhin niya doon para at least man siya makabawi sa gastos, di ba? Yung ROI, no? Yan ang nakikita ko pa isang tulong ng gobyerno. Maganda, yun ang isang sabi ko isi-share yun doon sa nangyari sa Sariaya, Quezon. Pero silang gano'n. Okay. Para napakarami ng problema ito na pag-usapan natin, partikular sa sektor na agrikultura. At I'm sure, alam din naman nila yan eh. Di ba? Yes, sir. Palagay ko, alam ko. Sa hinaba-haba ng panahon, palagi ko alam na po nila yung mga suliranin na kumbaga kinakaharap ng ating mga magsasaka, ng mga consumer at the same time, at ng iba pa natin mga kaubayan. Pero meron bang programa o suporta ng pamahalaan para sa mga magsasaka at iba pang mga manggagawa sa sektor ng agrikultura? Yun nga po ang medyo hindi ako masyadong happy kasi parang kulang. Meron pong suporta. Meron naman eh, nakikita naman natin pero mukhang kulang. Lalo-lalo Hindi siya sapat eh. hindi po sapat. Ang suporta na gustong makita talaga is modernization eh. Modernization ng ating farming industry. Dapat tinan po natin yun eh. Kasi doon po lang tayo magkakaroon ng magandang production. Ang sinasabi po nila dyan, kaya sabi po nila ang edukasyon para sa mga kabataan ngayon, kumbaga hindi na napagtutuunan ng pansin yung agrikultura. Yeah. Kaya eventually, baka dumating ang panahon na mawala na yung mga magsasaka natin. Di ho ba? At this point in time, puro ang mga kabataan kasi puro iba't ibang mga kurso na ang pinagkukuha eh. Yung iba pangarap lang sila, lumabas sa YouTube. Lately, Sa kanila. lately meron na programa ang Bongbong Marcos. No? Kasama dito yung ating Senator Ivy Marcos na kung saan ay talagang binibigyan ng pansin, tugon para dun sa ating mga kabataang magsasaka. They call it yung mga young agripreneur. So, merong ganung programa. Apo. Yes. So sana yun magtuloy-tuloy para at least ma-develop natin yung mga next generation na wag bitawan ang farming dito Tama sa po. ating bansa. May dagdag ko lang din, sir, ang pamahalaan din ngayon isinusulong yung pag-aaral ng STEM. Ibig sabihin, science, technology, engineering, and mathematics. Yes. STEM. Kumbaga, yan ay kakibat na ng agrikultura, di po ba? At Yes. mukhang mas dumami ngayon ang mga mag-aaral na ito na pumapasa dyan sa STEM na yan. Ano pong palagay nyo?
ang akin, sa palagay ko, Sir Onin, dagdagan natin ng konti, incentivize natin. Incentives. Yes. Incentives. Opo. So, ang tao ay minsan kumikilos kung mayroong incentives din Something na magre-reward sila kung gagawin na nila ito. Halimbawa, Tama yun. ang tinitingnan natin, tama po tayo. Kailangan po natin ng mga students o mga mag-aaral na magko-conduct ng research. Kasi ang pag-improve po ng crops through research Doon lang makukuha. Tama po. Tatalino po ang mga Pilipino. Kung titingnan natin, even yung outer space, may mga Pilipino na gumagawa. Di ba? Ibig sabihin, meron po, ang kailangan, ang challenge lang is, bakit hindi sila pumupunta sa farming? Alam mo naman po natin, pag sinabi mong farming, hindi ganyang kaganda ang opportunity in terms of salary o Siguro sa pananaw ng ating mga young generation ngayon, no? Yeah. Kaya kailangan ng complete education at imulat sila kung ano na talaga ang magiging takbo ng ating agrikultura kung isasama nila yung mga makabagong teknolohiya kagaya ng tinatawag na sensor technology o yung Wow. Internet of Things. Yeah. No? Wow. Yung mga yan Yeah. ay Bago na. talagang magko-contribute sa pag-increase ng ating agricultural Yes, production. Colonel. Sigurado yan. So dito sa ating mga young Knowledge generation, din yan, sila yung mga mga teki-teki. Yan. Yes. Kaya kailangan talaga ipasok natin sila dito. Yes. Ang challenge lang po paano natin sila mahikayat. Ayun. Di ba? Yun yung kailangan talagang something na dapat ma-attract sila para mag-focus sila doon. Palagi Di ko ba? pa may ginagawa na rin ating pamahalaan dyan at ang ating mga kabataan ay nakikita na rin yung effort ng gobyerno para sila malinang at kumbaga maaniyahan na pumasok sa ganito mga kurso. Yes. Kasi ngayon, like for example, do sa Department of Science and Technology, kasama yung incentive, sir. That's correct. Sa pag-aaral po nila. Yeah. At kumbaga ay ibinibigay din ang iba pang mga pangailangan ng mga mag-aaral. Nakita ko naman talaga actually yung supportang ginawa, lalo-lalo na si Senator Amy Marcos. Apo. Yes. Kung saan yung kanyang young agripreneur. Ay, hindi na, kumbaga, pinoproblema natin pag-iisa lang ang magsaka, di ba? Correct. Pero yun, wala nang magsaka, kundi mga Ro- makina na lang. Robot na po. robot na yun. Yan. Robot Yan ang na yun. tinitingnan natin na modern technology. That's modernization. Ng farming. Tapos natatransform mo yung labor-intensive task natin. Yes, Diba? Colonel. Oh. Tapos it can also save time. Dahil kasi mabilis ang ang And ganap. production. Oo. Di ba? Yun. At ma-achieve natin dyan yung kakulangan sa mga magsaka dahil sabi nyo nga kanina, dapat ang mga magsaka nagtatanim ng 3 beses sa isang taon. Yes. Mm. Yun ang should. Ah, Should. Oo. Well, anyway, sana po ay mapagtuunan pa ng pansin ng ating gobyerno yung effort po sa agrikultura at talagang isunan na mabuti ang karapatan at kalayaan ng bawat isa ukol po sa pagtanim. Yes. Magbabalik po ang Luntiang Bayan, ilang munang paalala.
tuloy po ang ating programang Lingap sa Bayan on Sensya na po kayo. At narito lang po ako. Lunti ang bayan, palamuhayan at kalikasan. lang. Apo, Engineer, Colonel. Huwag po tayong maliligaw at iwang programa po yun. But anyway, ang tanong ko muna, Colonel, kay Engineer, ano bang ginagawa ng inyong pong komite, particularly on agriculture, sa pagsulong po ng mga programa sa ilalim po ng green? Yes, sir. Ganito po ginagawa ng committee namin ngayon. So, ang plano po namin ay two parts, short term and long term. No. Ang short term po namin is more on awareness program. Yeah. Kasi isa po sa kakulangan na nakikita ko is baka hindi nakakarating doon sa pinakabababa That's na dapat mga farmers, ang mga programa. So ito pong initially, bibigyan ko sa first 3 quarters next year. First is the organic farming. Focus kami doon. Second will be the permaculture. Dito papasok yung pilot program na ikukwento ko mamaya. Pangatlo po yung urban farming. Kasi na-realize ko po nung pandemic, marami natulungan pa doon. That's the first, no? The short. Second short term is yung aming pakikipag-ugnayan sa iba't ibang farmers group or organization para magkaroon po siguro ng collaboration and sharing of ideas. Di ba? So, gusto ko pong mag-touch base din sa kanila Yes. para makakuha pa ng ibang mga information at saka kailangan nilang tulong. Pangatlo po na tinitinan po namin is siguro along with deforestation is gusto po namin mag-tree planting. Tama po. Kasi balikan natin po. Related din siya eh. That's agriculture. Yes. Culture. Although, meron kaming committee na may Yung deforestation natin, Pero, anyway, that's still agriculture. No? Yes. So, gusto po namin ipagpatuloy yun kasi malaki. Yun, napag-usapan po natin kanina yung climate change. Isa sa pinaka-importante po sa climate change is yung puno. Tama. Bakit po? Kasi ang puno, alam naman natin sila nag-absorb ng carbon dioxide. Tama. Now, sila nagbibigay ng oxygen. Pagpalagay natin wala ng puno, assume na natin na wala yung puno, so wala nag-absorb ng carbon dioxide, pupunta siya sa atmosphere. O, di ba? Pag pupunta sa atmosphere, naiipon yan dan, natatrap siya. Yung init, natatrap ngayon sa ilan. Habang uminit, dito pumapasok yung mga erratic condition or extreme weather condition natin. Dahil sobrang init, dahil sobrang init, nag-evaporate, di ba? Nagigintigang ang lupa natin. Nagigintigang ang lupa, bumabaha dahil nag-evaporate. Ang daming epekto. Tama Ito po. lang po, simple lang sa pagtatalim ng puno. Pero marami pong iba pa na factors. No? But ano po ang plano rin nyo po in the future? Sabi nga po natin. Ituloy ko pa, no? So, kasi yun ay, ang long term naman namin, Yeah. ang plans, okay, number one is yun ng modernization. So, hingin ko ang tulong ni, siguro, through, sa Congress, para through, Colonel, no? Na paano natin kahit paano makalabit o mag-igay tayo na ma-modernize. Pero, I think 3 days ago, na-mention ni President BBM, na minomodernize na rin ano. So, sinisimula na. So, they know the problem. Yes, sir. Nakakaya po sabihin. Pero alam po talaga nila. Apo. Siguro hindi lang nabibigyan ng pansin. Siguro, through the green organization, baka makatulong tayong palabit. Okay, that's one. Second is, yun nga, sabi ko, problema pa ang irrigation. At ang gusto po natin, makapagtanim tayo ng 3 beses sa isang Tama po. taon. Kailangan po natin yung project na sinasabi ko na maipon yung tubig ulan parang maging irrigation in the future. So, kailangan po ng funding dito. Hindi ganun simple yun. Kung gaano kalawak bang kailangan nating gawin para mapag-imbakan noon. And then, of course, yung necessary energy para ma-pump out siya papunta doon sa rice field. And then, third program, long-term program po namin, yung binabanggit ko kanina na magkakaroon po kami ng sort of pilot, community-based, na dito po ay gagamitin namin whatever we learn doon sa sinasawag nating agricultural practices. Example is yung permaculture. Na ibig sabihin po dito, yung community-based community na to ay
kung ano man ang magiging produce nila, magiging self-sufficient sila in terms of food security. Kasi meron silang pagkain na. Plus, the fact na pwedeng may economic value yun. Kasi pwede nilang ibenta yung sobra. So, may return. Now, after po matapos yung project na yon at nakita na namin, satisfied na kami, at tapos na yung project, ito-turn over namin sa kanila to. Actually, ang focus po namin is mga tribal Mga group. indigenous peoples. Yes, Actually, yan yung pinag-uusapan namin kahapon during our caucus. There is such thing as DOTEC, no? Obviously, this is a spoke concept yung ating mga special forces. Yes. Na pagbaba ng komunidad, nasa kanila yung pagde-develop ng mga nagbibigay sila ng solution. Yes. So, dinidevelop nila yung community. That's D. Yeah. And then, ino-organize yung community. That's O. Tapos, tinetrain sila. That's T. And then, develop, organize, train, equip. Yun. Kumbaga binibigyan natin ng kapasidad. No? Tapos, tsaka binibigyan natin ng organizations yung kanilang command and then control. Ayun. So, tsaka lilipat tayo sa panibagong Yes. Ganun ang gagawin ng Yan po ang plano namin. Ito turn over na namin sa kanila pagkatapos na yung project, Yes. stressful na okay na. Isusustain na lang nila. Lilipat kami sa ibang community. Lipat. And take note, that community is already a self-sufficient community. Meron pa silang economic value na dahil may kumikita. Tama po. Then lilipat sa ibang community and so on and so on. So forth. No? So, hindi lang, we'll start with Tanay. Ang pinag-usapan namin ni Sir Hubert. So, then hopefully, may spin-off namin to sa iba-ibang lugar. So at this point in time, sir, medyo kumaga inaalagaan na natin yan para eventually maturuan na yung ating mga kaubayan po. Yes, sir. And lastly, gusto namin i-showcase ito Yan. through this program. Papakita namin sa kanila yung nangyari dito, success story. Then, i-ano natin through this public image. Sir. Yes. Para Hindi- encourage, motivate. Hindi tayo titigil dito kasi Yes. kanilang mga effort, yung kanilang Tuloy ginagawa, sinusuportahan natin through our public image. Tuloy- Kaya itong ating regular Saturday program ay tuloy-tuloy. Yes, tuloy-tuloy. Alright. Nako. Kaya yung ating mga taga-subaybay, no? Lagi po kayong susubaybay at huwag kayong bibitaw dahil marami po kayong matututunan Yes, sir. dito sa ating palatuntunan. Ayun. Alright. Naku, maraming salamat po, sir. Colonel, sa mga programa na iisip po ninyo at nabubuo sa mga panahon na ito na lalong-lalo na kailangan po natin, partikular na yung agrikultura Yeah. at yung food security natin ay mapangalagaan. Yes, sir. Bukas nga ay meron kaming panibagong pagkilos ang mga Board of Trustees at mga pinuno ng mga iba't ibang mga sangay o committee ng Global Responsibility for Environmental and Ecological Yes. Nurturing. Strat planning. Magkakaroon kami ng strat planning para sa 2024 programs and yung plans and program namin. At ito yung aming i-execute. By the time, alam mo, ganun mag-evolve itong organization na to. Yes. At kanina binanggit ko nga, meron tayong unang pillar, yung ating policy making and enforcement. Opo. Kami rin po ay makikipag-ugnayan sa ating mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan pagdating po sa mga 6 na committee na ito. At para na sa gayon, ay mabigyan din po natin ng suporta ang ating gobyerno. Baliktad po ito. Kami ang magbibigay ng aming kaalaman, ng aming munting kaisipan Opo. para sa pagbabago ng ating paradigm at maging compliant tayo dun sa mitigation ng global warming and climate change. Ayun. At kasunod po, sir, nung policy formation po ninyo, tama po ba? Yes. Ang Yung education education at and information. Yes, sir. Kasama yon. Yun yung ikalawang haligi natin. At syempre, hindi natin bibitawan yung social development dahil nandito yung kanilang pangkabuhayan. Okay? Lalong-lalo na yung kanina pinag-uusapan natin mga kabataan natin, yung new generation, na kung saan ay importante sila sa pagpapatuloy ng ating programa ng agrikultura. Yung kanilang expertise Tama. doon sa mga bagong at mga modernong kaalaman ay kanilang i-inject dito. Oh. Yeah. Dito sa social development. Yung ika-4, hindi ito dapat mawala dahil Hindi dapat mawala. kung wala tayo rito sa public image, hindi rin nila malalaman. Awareness. Ito ay nagbibigay ng awareness at tulong sa ating Yeah. basic education and literacy program. Kailangan natin magparami dito yung ating force multiplier
sa pamamagitan ng ikalimang haligi, yung ating coalition, and inter-organizations, tayo po ay lalawak at dadami ang makakaalam kung saan tayo patungo. Ayan. Tama po. Kaya yung ating sa ating mga kasapi, yung mga kasapi ngayon ng green organization, yung Global Responsibility for Environmental and Ecological Nurturing, huwag po tayong titigil sa pag-i-invite at pagre-recruit ng ating mga kaibigan, ng ating pamilya na sumama sa programang ito. Marami po kayong matututunan, lalong-lalo na pagdating sa palamuhayan at kalikasan. No? Kada Sabado lang po ito. At syempre, lagi po kayong susubaybay doon sa ating FB group. And perhaps sa next topic ay pag-uusapan natin yung tungkol naman sa reforestation or transportasyon. Nako. Anyway, Colonel, maraming salamat po at abangan po natin yan sa susunod na linggo, susunod na Sabado, yung pag-uusap patungkol sa reforestation na sinasabi nga po ng marami po sa atin, ang pagtatanim po ng mga puno at pagpapanatili ng mga kagubatan ay makakatulong po sa pag-absorb ng carbon dioxide That's correct. sa atmosfera. But anyway, engineer, baka may mga huli mensahe kayo sa ating mga kaubayan? Nasa inyo pong pagkakataon. Ang gusto ko lang po sana, may last message, ganito lang po. Gusto kong simulan natin to sa mga bata. Yan. May mga kasama ko na nagkukwentuhan kami tungkol dito sa mga programa ng ating green. Ang dapat magsimula dito sa bata eh. Bakit po? Kasi yung environmental consciousness, pag sinimulan sa bata, paglaki nila, pagtanda, dala-dala Dala-dala nila po yun. Kasi Tama po. pag na-imbibe po yung idea na yon, hindi na mawawala sa kanila. So halimbawa po, tinuruan natin sila ng pagmamahal ng kalikasan, katulad ng mga puno. Huwag natin puputulin ang puno, huwag tayong magsusunog ng basura sa labas, yung gano'n. Yung po yung mga maliliit na bagay, pag yan na-imbibe ng bata, pagdating ng panahon at lumaki sila, alam nila ang kahalagaan nito para makatulong sa kalikasan. All right. Maraming salamat po, Engineer Joel. Colonel, final message po ninyo. Of course, nagpapasalamat ako sa ating mga green advocates, sa ating mga supporters at mga taga-subaybay sa kanilang walang sawang pagtangkilik ng lunti ang bayan, palamuhayan at kalikasan. At tayo po'y muling magkikita sa susunod na Sabado at mayroon po tayong panibagong topic na pag-uusapan doon at ito ay ating subaybayan. I-share po natin sa ating mga kamag-anak, kaanak, mga kaibigan kung ano ang meron dito at nang sa gayon ay matutunan nila kung ano ang mga dapat pang gawin para sa ikabubuti ng ating bansa. Muli, nagpapasalamat po ako at magandang hapon po sa kanilang lahat. Ayan, maraming salamat po mga kaibigan, Colonel Rodrigo Bonifacio. At maraming salamat din po kay Engineer Joel Sakayan, ang chairperson po ng Green Committee on Agriculture. Mga kaibigan, ang pagtugon po sa issue ng agrikultura at global warming, isa pong malawak na at patuloy na proseso na nangailangan po ng kooperasyon at pagtutulungan ng mga sektor ng agrikultura, pamahalaan at iba pang mga stakeholders. Ako po si Oren Miranda, magkita-kita po tayo next Saturday po yan. Abangan niyo po 1:00 ng hapon dito po sa ating mong programa, Luntiang Bayan, Palamuhayan at Kalikasan. Maraming salamat po, paalam!